Okay. Magandang araw po sa ating mga subscriber po ngayon. Okay lang ba kayo? Ayos lang ba kayo ngayon? Sa Kung napanood niyo yung balita sa Nepal at saka China, grabe, parang pelikula ang nangyari doon. Ang tindi ng pagbabaha, ang tindi ng kalamidad, ang tindi ka na catastrophe talaga ang nangyayari sa kanilang bansa ngayon. Hanaharap sila talaga sa napakahirap na sitwasyon ngayon. Swerte pa din ang Pilipinas. Sabihin ko, swerte pa din ang Pilipinas. Ewan ko ba sa nangyari dito sa ating mundo ngayon, ano na nangyari talaga, wala na tayo ditong ano talaga na pagkalikasan na talagang sumingil talaga sa ating bansa o anuman ang pamamaraan. Hindi ka talaga hirap i-explain eh. Yung makita mo yung video na yun, makita mo sa mga news ngayon na sobra talagang baha na akala mo na, sabi ko, pelikula na ngayon libo-libo na yan ang nawawala ngayon. So shout out na sa ating mga subscriber na nandito ho lagi. Marami pong salamat sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong pagtiwala. Maraming salamat po sa inyong sabay sa akin, sa mga subscriber ko po na matagal na talaga dito. Ulitin ko po, maraming salamat po sa inyo. Sa mga subscriber ko rin po na bagong dating dito, welcome po sa ating YouTube channel. Sana magtagal kayo ho dito sa ating YouTube channel. Sa ating mga subscriber din ho na tahimik lang, na hindi lang nagko-comment pero ramdam ko po ang inyong suporta. Ramdam ko po ang inyong hindi ako pinagsawaan. Marami pong salamat sa inyo. Sa Bohol, lugar ko dyan sa Pilipinas, amping, ingat mong tanan diya sa mga igsoon, sa mga kapitbahay ko dyan. OFW po ako sa bansang Spain. Sa mga kapwa ko OFW, lalong-lalo na po sa mga bandang China ho, saka sa Nepal. Sana ho ipagdasal ho natin na sana makarecover ho ng mabilis ang nangyari sa kanilang bansa. Dahil sa atin, ito nga, flood control lang nga ang pinag-uusapan, pero sa awa ng Diyos wag yung pangit yung salita na yun eh. Ang swerte pa rin talaga dahil yan lang ho yung baha na naranasan talaga. Although bumaha dahil nga kapabayaan din sa gobyerno, pero itong nangyari ngayon sa Nepal, hindi ko alam kung sinong sisihin dito. Talagang kalikasan na ho ito talaga. Kaya okay. Ito nangyari ngayon dito sa Davao, ang kanilang ekonomiya sa lokal na dito sa Davao, grabe ang pagtaas ang kanilang income ha. Ito, tingnan natin ha. Pakita ko sa inyo kung paano nilang paso ng Davao ang national ha. Hindi ho Metro Manila ang nilampaso ng Davao, buong bansa ang tindi nitong balita na to. At ang naglabas nito, hindi ho ang kung sino-sino dyan. Ang ano nito ay yung Department of Finance Secretary, itong si Frederick Gu ang naglabas ho nito. Eto, pakita ko sa inyo. Although, lagi ko nilalagay dyan sa screen. Ayan. Basahin natin. Davao's 5.1% economic growth tinalo ang 4.4% growth ng buong bansa. Kakahiya, no? Tuloy natin, basahin natin to. Ayon kay Department of Finance Secretary Frederick D. Gu, nitong Lunes, Agosto 24, nananatiling pinakamalaking ekonomiya sa Mindanao ang Davao Region na nagtala ng 1.14 trillion pesos Gross National Domestic Product, GRDP, noong 2025. Sa 5.1% economic growth
mas mabilis ang paglago ng Davao Region kumpara sa 4.4 na paglago ng buong bansa dahil dito ito na ngayon ang ikalima sa pinakamalaking ekonomiya at ikaapat na pinakamabilis na lumagong ekonomiya sa Pilipinas. Nagpapakita ng patuloy na kumpiyansa ng mga namumuhunan sa Mindanao. Nagbigay si Go ng closing keynote address sa Philippine Economic Briefing Davao na isinagawa sa Davao City at inorganisa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, kasama ang Board of Investment at Department of Finance. Sampal ho ito sa national government. No? Sa tantong pang-aapi dito sa Davao, ayan na ngayon, pinapakita nitong Davao Region kung paano nilang paso itong buong Pilipinas. Ganon ang manunungkulan, ganon manggobyerno, hindi kagayas nitong national government ng presidente na 4.4 lang ang buong Pilipinas, samantala ang Davao City 5.1% ang kanilang itinaas sa kanilang ekonomiya. Samantalang 4.4 lampasong-lampaso. LGU, no? Local government of ano man yan sa Davao Region, nakapagtala sila ng ganun kagandang ekonomiya nila, samantala itong national government hindi nila kaya ang gawin nilang ganun ang Pilipinas. Ganun pala kainggit itong national government dito sa Davao. Kahit ano na lang nakikita nila dito, sisiraan lang itong Davao City, Davao Region. Dahil dito sa nakikita nila na mismo ang Department of Finance ang nagsabi nito na grabe nilampaso itong national government sa ekonomiya. So ibig sabihin, ang Mindanao, lalo itong Davao Region, nanunungkulan ang mga tao dyan, hindi corrupt. Yan ang gawin ninyong example kung paano kayo manunungkulan. Kaya itong mga Duterte na pilit talaga ninyong siraan, lilitaw pa din ang kanilang mga dito, ang kanilang abilidad talaga kung paano sila manunungkulan. Napalago nila ng ganito kalaki ang Davao, 5.1%. Tama ba? 5.1? Mali ata, no? Tama. 5.1%. 4.4% ang national. Saan ka? Saan mo? Logic lang. National versus doon sa doon sa mga lokal. Paano nila nagawa 'yon? Dahil doon sa pagkulikta ng mga buwis, dahil sa kanilang panunungkulan na hindi nila hinaluan ng pangungurap. Ay ito na. Kitang-kita na. Si Frederick Go, di kaya to tanggalin ni Bongbong Marcos? Nagsabi ng totoo Baka pag-initan to ni Bongbong Marcos dahil itong Department of Finance mismo ang nagsabi na ang Davao Region ang naglampaso sa buong bansa sa ekonomiya. Nakakahiya. Nakakahiya kayo sa national government. Kaya pala na itong mga businessman na mga malalaki, nakita ko nung mga nakaraang araw, gusto na magbuhos ng negosyo sa Davao. Dahil dito, inggit to the max itong national government dito sa Davao. Nakita naman natin ngayon, kunting lang, kailangan kaladkarin itong Davao Region, Davao City. Sa flood control, panahon pa lang ni Tatay Digong yung 51 billion na binigay ni Pulong Duterte at ito pa rin ngayon ang kanilang gustong bulat-latin. Mayroon na ho yung report, mayroon na ho yung liquidation si Pulong Duterte ho dyan sa 51 billion noon panahon pa yan ni Tatay Digong. 4 na taon itong Davao City na hindi binigyan ng budget dito galing sa national government. At ito ngayon, karma na. Kasi itong 5.1 sa kanila na ang pinakamalaking gross domestic. Tapos,
Pag-initan ninyo ang Davao, sabihin ninyo mga Duterte corrupt, mga ang Mindanao, walang ambag na ekonomiya. Meron sabing ganyan, ha? Walang ambag sa ekonomiya. O ngayon, kayo, sinampal dito. Ang pagmumukha siguro, pa, gusto ko malaman dito ni Claire Castro kung ano talaga ang masagot niya dito, anong masasabi niya dito. At nagkapagtaka dito, hindi ito binalita sa mga mainstream media. Huy, mga mainstream media, anong nangyari sa inyo dito? Ba't inyo ito binalita itong paglago ng Davao Region na ekonomiya? Kakahiya din itong mga mainstream media, no? Asa na kaya dito? GMA7, ABS-CBN, etong News 5, mga mainstream media na mga sabihin nila, hindi daw sila bayaran, pero ito, hindi nyo binalita ito. Ibalita nyo naman para dagdag sampal dyan sa may tagapagsalita sa palasyo, dagdag sampal dyan sa presidente ninyo sa Pilipinas na ang hirap makakuha ng investor. Ilang bansa na yan pinuntahan mula noong nagiging presidente yan. Hanggang ngayon, wala akong nakita, wala akong nabalitaan na may malaking investor dyan sa Pilipinas. Tapos, ang Davao City, tahimik lang. Pero ang laki ng development, ang laki ng kanilang mga ginagawa dyan ngayon, pero angkinin naman dito sa national government. Kapag sabihin na gawa pa, yan pa yun ang project na yun ng panahon ni Tatay Digong, ay nako, ang daming mga sinasabi. Ito ngayon, itong gross domestic na sa Davao Region, anong sabihin na naman dito? Kay Bongbong Marcos pa din yan. Huy, lokal ho yan. Diyan sa Davao Region. Mantakin natin. Itong Davao Region, pinatumba itong buong Pilipinas. So nakikita ko talaga dito na itong Mindanao, pwede silang magsariling bansa. Kayang-kaya nila, magsarili sila. Tinalo nga, buong Pilipinas. Davao Region lang pala ang nagpapatumba dito. Nilampaso ng Davao Region itong buong Pilipinas sa ekonomiya. Nakakahiya. Sino ang mga advisor nito ni Bongbong Marcos? Sino ang mga dito sa mga kanyang sa kanilang economic team? Sampal sa inyo yan. Grabe ang hindi lang sampal. Kaliwat ka na ng pagsampal ito. Bong. Ay nako. Bongbong Marcos, plakdak. Oh. Sino dati ang nasa Department of Finance? Si Ricto, di ba? Rap Ricto. Ngayon, inilipat lang yan sa Executive Secretary. Oh. Pinalitan ito ni Frederick Go. Ingat ka, Frederick Go. Baka mamaya kapag initan naman ito sa gobyerno niya kung saan ka ngayon. Baka mamaya mabalitaan namin to. Balang araw, sunod linggo mag-resign ka na. O kaya tanggalin ka. Tapos sabihin nag-resign yun kasi health condition ang may problema sa health condition. Ganun naman ngayon Pag nag-resign ang mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos, health condition ang dahilan. Sino mga diyan na ito si Bunuan, etong si Bersamin, pero ang totoo nun hindi nag-resign, tinanggal. Yung mga itong sa Department of Health, ganun din. Lahat na nagre-resign, health condition. Hindi ko lang nakita na health condition itong si Victor Rodriguez, dating Vic Rodriguez na dating executive secretary. Di ko narinig yun na nagiging issue yun na nagiging dahilan yun. Itong si Luminous, yung nagba-vlog ngayon na babae. Si Arthur ni Trixie, ganun din yan. Health condition din yun ang dahilan. Lahat yan na umalis sa gabinete ni Bongbong Marcos, health condition ang kanilang dahilan para mag-resign sa kanilang pwesto. Ngayon, malamang etong si Frederick Go ang mag-resign nito, health condition, hindi niya to masikmura itong nangyari ngayon sa Davao na lumago ng 5.1% kontra sa national 4.4. Ay tambak. Pangbihira. Ingat